Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa gabing ito sa muli nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? Harinawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. At once again, ating pong makasama ang ating pong partner from Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard. Kumusta po kayo dyan sa Mhm. Camarines? Magandang gabi po. Tayo po ay nandito sa maayos na kalagayan at tayo po ay magpapatuloy uli sa ating ginagawang programa po. Kaya magandang gabi po sa atin po. Okay, maraming salamat Brother Bernard at welcome po kayong lahat mga kaibigan sa gabing ito. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, komento, pwede nyo pong i-type sa ating comment section at pwede din pong inyo pong i-message sa ating mga numero, cellphone number na nakalagay po dyan sa ating screen. At bago po tayo magpasimula mga kaibigan at mga kapatid sa atin na namang bagong ating paksa sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin kasama ng ating pong partner. Tayo po manalangin po para sa programa pong ito. Amang banal, kami po ay narito muli upang humingi ng patnubay po sa gagawin naming programa na mahalagang dapat naming mapag-aralan po sa gabing ito. Hinihiling po namin at hinihingi po namin na ang inyo pong gabay, ang inyo pong dakilang presensya po na banal na espiritu ang siyang manguna po sa bawat isa sa amin, sa magtatalakay, sa magsasalita sa programa. Ganon din po sa mga nakikinig o nanonood po sa mga gabi pong ito. Nawa po sila rin po ay bigyan niyo po ng gabay, kalakasan po sa kanilang mga sarili at maging instrumento din po sila upang pakalat ang mensahe po ninyo sa mga huling araw po na ito. At ganoon din po, kung meron man po kaming kahinaan o mga pagkukulang sa isip man o sa salita, sa gawa, ay ito po ay inyo pong patawarin. At ito po ang aming hinihiling po sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Okay, salamat po sa panalangin at hindi na ho tayo magpatumpik-tumpik pa mga kaibigan at mga kapatid. Binabati po natin ang ating pong kaibigan Ate Riza dyan po sa Cebu City. Risa Sastrillas is watching. Thank you for watching at regards sa inyong mga kapatid, ah, mga kaibigan dyan po sa Cebu. Lalo tigit sa inyo pong family. Regards po at kumusta po kayo dyan sa Cebu. At sa gabing ito, Brother Bernard, Opo. para po malaman po natin ang ating topic sa gabing ito, abay atin na pong umpisahan ang napakahalagang paksa mga kaibigan at mga kapatid na dapat po nating panoorin, dapat po nating pakinggan sapagkat ang paksang ito ay magbibigay sa atin ng dagdag kaalaman. Dagdag kaalaman sa ating pong buhay bilang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. At ang topic natin sa gabing ito mga kaibigan ay pinamagatan Leviathan 2, No More Sea. Atin na pong ibigay ang panahon sa ating partner. Yun po, magandang gabi po muli sa atin pong lahat at nawa po na sa maayos na kalagayan ang bawat isa po sa atin. At ngayong gabi ay bibigyan po natin ng isang mahalagang pagtalakay ang bagay na ito patungkol po sa isa sa pinaka madalas nating makita sa aklat ng Apokalipsis na mga simbolismo po. At ito yung titingnan po natin sa Biblia kung sino po itong nasa Biblia na tinatawag na si Leviathan o yung nasa aklat ng Job na isang sea monster. At ito po yung titingnan natin kung ano po, bakit yan sinulat sa Biblia sa Old Testament
at gano'n din sa New Testament kung bakit po, may kinalaman po ito si Leviathan. At aalamin din natin diyan sa Apokalipsis kung bakit po sa bagong langit, sa bagong lupa ay wala na daw pong dagat. Sabi dun sa Revelation at 21 verse 1. Dadaanan po natin 'yan o bibigyan po natin 'yan ng pag-aaral, connected dito po kay Leviathan na naninirahan po sa symbolic na dagat na ating titingnan din po kung ano po ang dagat ayon sa context ng Apokalipsis at sa Biblia po. Kaya ngayong gabi ay atin pong pag-aaralan si Leviathan at ang pagkawala ng dagat sa bagong langit, bagong lupa. At ito po ay pinamagatang Leviathan to no more sea. At yan po ang ating bibigyan ng paksa o pag-aaral po sa gabing ito. Sabi nga po dito, kung titingnan po natin sa aklat po ng Revelation, makikita po natin ang mga simbolismo o napakadami po diyang mga simbolo po tayong makikita na kagaya po nito pong tinatawag po nating Leviathan. Pero po sa New Testament wala tayong mahanap na pangalan, kundi atin po yan titingnan sa Old Testament. Pero dito po sa aklat ng Apokalipsis, kung nakikita nyo po dyan sa larawan, ay meron po diyang isang simboliko sa Apokalipsis 12 na babae po na nakatindig sa buwan at merong damit ng araw at meron pong putong o crown na 12 star at siya po ay tinangka po na habulin itong dragon na tinangka rin pong lamunin ang binhi nitong babae po na ito, na mga simbolo po na dapat nating maunawaan. Ang titingnan natin ngayong gabi ay sino itong red dragon na nasa Apokalipsis 12 ayon sa konteksto ng Apokalipsis at sa kabuuan po ng Biblia. Kasi nga titingnan natin yung pagkakagamit ng dragon sa New Testament sa Apokalipsis po. At dito titingnan natin yan sa Old Testament kung sino yung tinatawag na mailap na hayop na tinatawag pong Leviathan dyan sa Old Testament. Kaya titingnan natin ano at sino itong si Leviathan na nabanggit po sa Biblia. Yan po ang ating titingnan. Kasi siguro kung nabasa nyo na sa aklat ng Job, meron po dyan dalawang misteryoso na hayop na napakalaki na dalawang klase po, pangdagat at panglupa. Yung pandagat ay si Leviathan at yung panlupa ay yung Behemoth na tinatawag sa wikang Hebrew. Galing yan sa wikang Hebrew at naisalin yan sa English na Leviathan pa rin po. Kung titingnan natin yung salita pong Leviathan, nabanggit po yan dyan sa mga aklat po sa Biblia, gaya po dyan sa Job, sa aklat ng mga awit at sa aklat po ni Isaias ng direkta po na binanggit po kung sino po yung Leviathan. Kauna-unahang lumitaw po siya sa aklat po ng Job, kung saan ang aklat ng Job, kung atin pong matatandaan, ito po ang una sa mga aklat na naisulat po bago po isulat ni Moses ang Genesis. Naunang isulat po ni Moses ang aklat ng Job nung siya po ay nasa Midian nung panahon po na yan. At yan po ay nabanggit ang isang hayop diyan na nagngangalang Leviathan. Yan po ang titingnan po natin sa mga Biblia sa konteksto nito kung ano po ang Leviathan at gaano po ito kahalaga na dapat maunawaan natin lalo na kapag nag-aral tayo ng Apokalipsis po. Isa-isahin po natin yung verse kung saan direktang lumitaw po si Leviathan. Unahin natin sa pinakamatandang aklat na sulat po ni Moses sa aklat ng Job 41 verse 1 to 34. Mahaba po yan pero tingnan lang natin yung kung saan nabanggit po dyan si Leviathan sa Job 41 1 to 34. Mahuhuli mo ba ang buwaya ng isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kanyang dila ng isang panali? Yan po. Yung nasa verse 1 po, sa translation ng King James Version,
ang mga translator po ng Biblia po natin, isinalin po nila si Leviathan sa ibang instances ng Biblia bilang buwaya. Kasi nga, yan yung palagay ng mga translators sa hayop po na si Leviathan. Kung babasahin po natin sa English, basahin po natin yung Job 41 verse 1 po, sa King James Version po, sa English. Canst thou draw out Leviathan with a hook, or his tongue with a cord which thou lettest down? Lettest Ayan down? po. Makikita po natin si Leviathan. Sa Pilipino, isinaling buwaya. Buwaya yung madalas na itumbas nila diyan sa hayop na si Leviathan. Ang tanong po dito kay Job ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan po ng rhetorical question, sabi ng Diyos, mahuhuli mo ba ang buwaya o si Leviathan ng isang bingwit? O mailalabas mo ba ang kanyang dila ng isang panali? Yun po ay isang rhetorical question. Ang ibig sabihin po kay Job ay kaya ba ni Job na ito pong harapin ito pong Leviathan na tinatawag, kung kaya ba niya itong bingwitin o kaya po ay talian ang kanya pong dila. Ibig sabihin itong Leviathan na itong binabanggit sa aklat ng Job ay isang creature na inilalarawan po diyan na parang imposible, na hindi po madaling hulihin, hindi madaling basta makontrol o matalian, or sabi nga doon sa sabi ng Diyos kay Job. Kaya yan yung una na instances na lumitaw po yung salitang Leviathan na isinasaling buwaya sa direct, sa literal na pagkaunawa kay Leviathan. Na ang ibig sabihin daw si Leviathan ay isang creature na hindi basta-basta mahuli. Ibig sabihin po ay mailap na creature po ito. Pagdating po sa Psalm 74 verse 14, nabanggit din po si Leviathan diyan sa Lumang Tipan, sa aklat po ng awit ni David at ng mga asap niya sa Psalm. Iyong pinagpuputol-putol ang mga ulo ng Leviathan. Ibinigay mo siya na pagkain sa bayan na tumatahan sa ilang. Ayan po, makikita po natin dito naman sa translation ay direktang isinalin nila yung Leviathan na hindi itinumba sa buwaya. Mapapansin po natin na itong Leviathan daw ay ibinigay mo siya na pagkain sa bayan na tumatahan daw po sa ilang. Ito pala si Leviathan, tumitira din po sa wilderness na tinatawag o ilang po. Pero ito ay poetic lang po, ibig sabihin awit po ito, kaya hindi po direct na literal yung tinutukoy na sa context nito. Ito po ay isang symbolic o poetic po yung pagkakagamit kay Leviathan na parang hindi po siya defeatable. At dito rin sa 104 verse 26, dyan din po sa aklat ng awit, tingnan po natin si Leviathan kung ano po siya. Diyan sa 104 verse 26. Dooy nagsisiyaon ang mga sasakyan. Nandoon ang buhaya na iyong nilikha upang maglibang doon. Ayan po. Kung makikita natin dito, pagdating naman dito sa 104 verse 26, si Leviathan ay sinalin ulit naman na buwaya. Pero sa Hebrew, lagi po yung Leviathan ang nakalagay po dyan. Ito pong Leviathan o buwaya sa literal translation ay sabi ay nilikha upang maglibang doon. May katangian po siya na playful itong creature po na ito na binabanggit dito sa aklat ng mga awit. At yung panghuli na direkta po na merong nabanggit na Leviathan ay matatagpuan po natin sa Isaiah 27 verse 1. At ito yung bibigyan natin dyan ng focus. Isaiah 27 verse 1. Isa pong apocalyptic prophecy po yan. Sa araw na yaon ay parurusahan ng Panginoon ng kanyang matigas at malaki at matibay na tabak, ang Leviathan na maliksing ahas at ang Leviathan na lumilikaw na ahas, at kanyang papatayin ang buhaya na nasa dagat. Ayan po.
Mapapansin po natin yung buwaya at libyatan, iisa po diyaan. At diyaan pinalawak yung context kung ano po ang paglalarawan kay libyatan. Balang araw po papatayin po siya o parurusahan po siya ng Panginoon gamit po ang tabak. At itong tabak na papatay kay libyatan at si libyatan daw na buwaya ay isang maliksing ahas at isa pong lumilikaw na ahas at siya po ay nasa dagat. Isa po itong sea creature na inilalarawan bilang mailap po na ahas o maliksi at lumilikaw po na ahas o coiled serpent po sa Ingles. At makikita natin ito po ay isang propesya. Yang nandiyan po sa Isaiah 27 verse 1 na isa pong apocalyptic. At yan yung titingnan po natin dito sa pag-aaral kung ano po ba si Leviathan sa Biblia. At bakit po binanggit yan dyan sa Old Testament. At ano ang role kung bakit ginamit ang termino po na yan. At aalamin din natin saan nagmula ang termino po na Leviathan. Kaya atin pong i-unlock o bubuksan ang enigma nito ni Leviathan ayon sa Biblia at aalamin natin itong seven-headed na sea monster or serpent po na ito o coiled or twisted serpent na nandiyan nababanggit sa Biblia. At kung titingnan po natin, Leviathan, the sea monster that is mentioned several times in the Old Testament and many theories had been advanced as to the real nature and identify of these sea beasts. In Job chapter 41, yung binasa natin sa chapter 41 verse 1, presents Leviathan as a formidable monster. Mapapansin po natin si Leviathan ay isa pong sea monster. Lagi pong nakakabit sa kanya ang dagat o yung sea na tinatawag po. At yan din ang titingnan natin sa Biblia kung ano ba ang kahulugan ng dagat sa Bible po, lalo na sa prophecy. At yan yung titingnan natin kung bakit merong Leviathan sa Old Testament at sa Bagong Tipan merong simbolo po na mga dragon na ginagamit po in connection sa evil o kay Satan. At yan po ang ating titingnan. Kung titingnan naman po natin sa SDA Bible Commentary sa mga commentator po na mga scholar ng Adventist, sila po hindi gaano sila nagbigay ng tuon dito kay Leviathan pero nandun yan sa commentary kung babasahin natin sa SDA ay Bible Commentary pero hindi nila binigyan ng diin si Leviathan po sa commentary lang, sa commentary nila. At mapapansin po natin, ito si Leviathan ay sa mga scholar, direkta po itong isinasalin kung tutukuyin natin si Leviathan sa physical na hayop. Ito po ay madalas ikinakabit nila sa buwaya o crocodile. Kasi nga sa ancient Israel at saka sa Egypt, ang crocodile ay napakamahalagang simbolo po yan sa panahon na sa kultura nila. At ganun din, sa iba, tinutukoy nila si Leviathan na isang sea monster beast na isang hayop na hindi na daw po umiiral. At yan yung titingnan natin kung literal ba na may gantong nilalang po ang Diyos o wala. At yan po ang ating bibigyan. Is Leviathan as a sea monster or sea serpent a real creature? Yan po ang ating uunawaan. Ito bang si Leviathan ay totoo ba itong hayop na nilalang ng Diyos na isang sea monster o sea serpent na tinatawag natin? Sabi po nga dito, Isaiah also mentions the beast in Isaiah 27, yung binasa po natin na sabi doon sa chapter 27 is known. Itong Isaiah 27 kung babasahin po natin ay ito ay isang little apocalypse o naglalaman po ito ng mga apocalyptic prophecy sa Old Testament na kung saan pinoportray dito sa chapter 27 yung judgment na isasagawa po ng Diyos sa katapusan ng sanlibutan. At yan yung po, pagbibigyan natin ng focus, yung prophecy sa Isaiah 27 tungkol sa paparusahan na Leviathan sa katapusan po ng sanlibutan. At aalamin natin sino itong si Leviathan na parurusahan po ng Diyos sa kawakasan po ng sanlibutan sa kanyang final executive judgment po sa Revelation. Yan po yung ating titingnan. At ito po ang mahalaga na dapat nating maunawaan kung sino si Leviathan sa Bible. Kasi baka isipin natin parang pantasya yung paglalarawan kay Leviathan sa Bible. Monster, sea serpent, isang kakilakilabot at hindi mahuli-huling hayop. Kung titingnan natin parang isang kathang isip na isang nilalang. At yun yung titingnan natin, mahalaga po na maunawaan natin
itong si Leviathan sa Biblia, dapat din nating maunawaan paano ba ang Diyos nagre-reveal ng kanyang message sa tao at paano niya ginagamit ang tao na nagsusulat ng revelation ng Diyos. Sa paanong paraan ang Diyos nagko-contextualize ng kanyang mensahe sa tao, sa panahon at dun sa culture o at dun sa wika ng tao na pinaghahayagan po ng Diyos ng kanyang revelation dun sa human level of comprehension at yung language, logic, and literature na kung saan mauunawaan po ng tao. Kaya titingnan natin kung paano ang Diyos nagko-contextualize ng kanyang katotohanan o na kanyang inihahayag o binubunyag o nire-reveal po sa tao. Kung titingnan natin dito sa chart, ganito po ang Diyos mag-reveal ng kanyang katotohanan o revelation po. Gaya ng mga Bibliyang binabasa natin, ito po ay revelation po ito ng Diyos na nagpapatotoo sa kanya. Gaya na pinag-aralan natin kagabi, ito ay lesser light na nagpapahayag doon sa greater light na si Kristo at yung God na inihayag po ng Biblia. Ganito po ang Diyos mag-reveal po ng katotohanan. Inihahayag po ng Diyos ang kanyang mensahe sa paraan po na sa pamamagitan po ng tao. At sa pamamagitan po ng wika at kultura po ng tao, dun po ang Diyos nagko-contemporize o naghahayag po ng kanyang mensahe, depende po sa lugar, depende rin po sa wika, depende sa kultura ng tao na kanyang binibigyan ng revelation. Gaya po sa panahon ni Moses, isinulat ni Moses ang aklat ng Job. Kay Moses nagpahayag ang Diyos at sa pamamagitan po ng wika, sa pamamagitan ng lugar at kultura po sa panahon ni Moses, dun po gagamit ang Diyos ng wika na mauunawaan po ng mga kagaya ni Moses na nandun sa lugar na ganun ang wika at kultura. Ganun din po ito para madali nating maunawaan kung sino po si Leviathan na nabanggit sa Old Testament. Kung titingnan natin, ang Diyos, gusto niya pong ituro. Kasi nga nung hindi pa nire-reveal ang Biblia, ay kailangan maunawaan ng tao sino ba yung evil, sino ba yung author ng kasamaan at ng unang kasalanan. Gusto po ng Diyos na ipahayag ang katotohanan tungkol po sa kasamaan at kay Satanas. Pero sa paanong paraan po ng Diyos, ipapahayag niya sa level po ng kaisipan ng tao kung sino at ano si Satan at yung evil. Kaya po ang Diyos sa kanyang revelation po ng kanyang message sa pamagitan ng tao, doon po siya magko-contemporize o magko-contextualize. Kaya po si Leviathan ang ginamit po ng Diyos na isang figure para po i-represent po yung evil at saka po si Satan at yung disaster at yung kaguluhan at destruction. Ibig sabihin po, ito po si Leviathan ay isang salita, wika na nag-contextualize ang Diyos gamit po ang termino na yan na kung saan para po maunawaan ng mga unang primary audience po na makakabasa at makakaunawa nung sulat o mensahe na ipinararating po ng Diyos. Unang-una, kagaya po ng aklat ni Moses na ipinahayag po sa lugar kung nasaan po si Moses na ang kultura po doon ay iba sa kultura sa atin, iba rin sa kultura sa ibang panahon. Kaya ang Diyos nagko-contemporize o nagko-contextualize po siya depende po sa panahon, depende po sa wika ng tao, depende po sa kultura ng tao. Ganon din po ito si Leviathan. Ito ay dapat nating unawain ayon po sa wika, kultura at panahon kung saan po ito ipinahayag sa Biblia. Kagaya sa aklat ng Job, panahon niya ni Moses. Kagaya sa aklat ni Isaias, panahon ni Isaias. Sa panahon ni David, aklat ng awit. Doon po natin kukunin ang context po nito pong si Leviathan na tinatawag po natin. At ito ang ating bibigyan ng pagkaunawa po. Sa kultura po ng tinatawag na Ancient Near East, kung saan po nandun kapitbahay ng mga bansa diyan ang bansang Israel o yung kinalalagyan nila dun sa lupang Kanaan. Sabi nga rito, ancient sea monster are found in several places in Hebrew Bible as well where the creature are variously named. Sa Biblia po, itong si Leviathan, nagpapalit-palitan sila ng mga Hebrew word gaya po ng salitang
Taninim, Leviathan, si Rahab at saka po si Yam, pare-parehas itong ginagamit sa negative na paraan na laging nakakabit po sa darkness or evil. In some passages, the Hebrew Bible closely parallels content found in the ancient Near Eastern myths because God contemporized His message to the people living in the ancient Near East. Yun po. Kaya kung titingnan natin kung bakit po ginamit ng Diyos si Leviathan, ito po si Leviathan ay kilala din ito sa ibang kultura na hindi po mga Israelita o wala po sa bayan po ng Diyos sapagkat ginamit po ng Diyos kung anong kultura at wika meron po doon sa Israel at doon sa kalapit po ng Israel upang ipaliwanag ng Diyos ano ang evil at ano po si Satan. Gagamitin ng Diyos ang figura po ni Leviathan sa mga mitolohiya na mga karatig ng Israel o sa nauunawaan ng Israel po na figure para po sa evil. Kasi kung titingnan po natin sa ancient Near East culture po, sa kanila po ang tinatawag po na Leviathan, ito po ay simbolo po nila ng evil, ng darkness at ng kaguluhan. Kaya ito rin ang gagamitin ng Diyos sa kanyang revelation sa mga tao doon para mas madali po nilang maunawaan sino si Satan at ano po ang evil. Sa context po ng kultura na meron po ang mga tao doon sa ancient Near East. Kaya madali nilang maunawaan. Pero tayong hindi nabuhay doon sa panahon ni na Moses, hindi natin yan basta maunawaan kung sino si Leviathan. Kaya kailangan nating kunin yung context ng culture doon sa panahon nila para maunawaan natin sino ba si Leviathan sa kanila, sa mindset ng mga tao doon, sa culture po. At doon nag-contemporize ang Diyos sa panahon na iyon at sa culture at sa wika na iyon. Kagaya nito, hindi lang po yan sa Bible matatagpuan si Leviathan. Kung makikita niyo po dito ang artifact na merong seven dragon na merong 7 ulo na na kinakalaban po ng Diyos-Diyosan ng mga Kananeo po na si Baal Hadad. Ito pong seven-headed dragon po na ito, ginamit din po ito sa aklat ni John na simbolo para ilarawan po si Satan. Kung maalala nyo dyan sa Revelation, meron diyang dragon na may 7 ulo. Yun po ay tinatawag na cultural contextualization. Pero po sa ancient Near East, normal po na may ganun silang paglalarawan sa evil sa ibang kultura o sa kapitbahay ng mga Israelita nung panahon po na yan. Gaya ng artifact na yan. Katulad din ito sa lugar po ng sa Babylonia at saka sa Akkadian. Sa Akkadian, artifact po na ito, makikita natin na meron pong isang serpent o ahas po na merong 7 ulo din po na tinatawag sa Akkadian sa pangalan pong Lotan o Lotano sa wika pong Kanaan at sa kultura po ng Ugaritic diyan sa may lugar din malapit sa Kanaan at sa kalupaan ng Assyria po at sa Akkad. Ibig sabihin po, doon pa man, panahon pa po ni na Moses at bago pa po yan i-contextualize o i-reveal sa Bible, may ganyan na pong kultura. May pinaniniwalaan po ang mga tao sa ancient Near East na isang sea monster na may 7 ulo na tinatawag nila, iba-iba ang pangalan, depende po sa kultura at lugar kung nasaan po ang kwento na yan. Pero sa Bible, yan ang gagamitin ng Diyos para i-represent sino si Satan at ano ang evil. Para mas madaling maunawaan ng mga Israelita, gagamitin ng Diyos ang nauunawaan ng mga Israelita at karatig niyang bansa na simbolo ng evil at ng kaguluhan. At yun po ay si Leviathan na sa Kanaan tinatawag na Lotan o sa Akkadian ay Lotano. Yan po yan, yung salitang Leviathan. Sa Bible, ang salita pong Leviathan galing po sa Hebrew na plural form po na tinatawag na Leviathan o Leviathanin. Sa plural po, sa singular, Leviathan. At ang root word po niyan ay liwa. Pag sinabi pong liwa, ibig sabihin po ay pinakilo. Pinakilo or pinagdugsong. Or sa direct po nakahulugan ng salitang Leviathan ay twisted or coiled. Kung nakakita po kayo ng isang tali na pinagdudugsong, ganun po ilarawan si Leviathan. Ganun po ang halimaw po na ito na tinatawag na Leviathan sa kultura po ng Kanaan at sa mga kalapit na bansa ng Israel. Sa Kanaan po, ang tawag kay Leviathan ay Lotan or
Lutano sa iba pa pong context po ng mitolohiya sa Kanaan at sa Akad. Ito pa po yung ibang mga sea serpent dragon po na may 7 ulo sa kultura po ng ancient Near East. Hindi lang po si Leviathan sa Bible natin yan nakita. Pero sa Kanaan, meron na silang tinatawag noon na si Lotan or si Litano o Lotano. Si Lutano po o Lotan sa Kanaan, ito po ay isang sea serpent dragon na ah, lagi pong kasama ng Diyos-Diyosan nilang si Yam o ng dagat po, ng Diyos ng dagat. Si Tiamat naman po sa kultura ng Babylonian at sa Akkadian, ito po yung sea serpent o sea monster din po nila na tinatawag na Tiamat. Sa Sumerian, sa kultura po nila, ang sea monster nila ay tinatawag na si Kur. At sa Ugaritic po ay si Yam. Sa Bible po, ginamit ang salitang Yam sa wikang Hebrew nang ibig sabihin po ay dagat. Pero sa kultura ng Ugaritic, ito po ay isang sea monster o Diyos ng dagat sa Ugaritic po. Pero sa Biblia, ginamit ng Diyos, ito pong si Tiamat, si Kor, si Yam, si Lotan, para po ipaunawa sa Israelita ano po ang evil at ano po si Satan. Gagamitin ng Diyos ang termino na yaan at yung culture na yaan para po ipaunawa na madaling maunawaan ng mga Israelita kung ano ang evil. Kasi po si Leviathan sa kultura nila ay simbolo po ng kaguluhan at kasamaan. Kaya maunawaan nila kung ano si Satan or yung evil na ipinapahayag po sa Bible. Kaya ginamit po sa Biblia ang salita pong Leviathan na madalas isali na buwaya na sinasabi ng mga scholar na kung itutumba sa hayop. Kasi buwaya ang simbolo ng evil at ng chaos sa ancient Near East culture gaya sa Egypt. At ano naman yung theological significant? Bakit ginamit ng Diyos si Leviathan sa Biblia? Bukod sa primary na ito ay simbolo ng evil o ng kaguluhan sa kultura ng ancient Near East. Unang-una po, si Leviathan, diyan sa kung babasahin natin sa aklat ng Awit 89, verse 9 to 10, at saka sa 74:12 to 14. Basahin po natin yung Awit 89 verse 9 to 10. Alamin po natin kung paano ginamit si Leviathan po. Yung salita pong Leviathan o yung sea monster na ito sa aklat po ng Awit 89 verse 9 to 10. At, O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo? O Jah, at ang pagtatapat mo'y nasa palibot mo. 9. Iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat. Pagka nagsisibangon ang mga alon niyaon, ay pinatatahimik mo. 10 po. Iyong pinagwaray-waray ang Rahab na parang napatay. Iyong pinangalat ang iyong mga kaaway ng bisig ng iyong kalakasan. Ayan po. Mapapansin natin dyan sa aklat po ng Psalm 89, verse 8 to 10, ay makikita po natin si Rahab na na broken at na nagkabasag-basag o nagkahati-hati. At ito po si Rahab, ito po ay si Leviathan. Ito yung other name sa aklat ng Job na si Leviathan po ay si Rahab din po sa Old Testament. Si Rahab po sa kultura ng Canaanite, ito rin po ang tinutukoy nilang si Lutan o yung sea serpent monster po na symbol ng evil. At nabanggit diyan sa aklat ng Psalm, si Rahab po o si Leviathan po yan na ito po ay pinarusahan po ng Diyos. Ito po ay nabasag at pinagputol-putol. At ito pong Psalm 89 verse 9 to 8 verse 9 to 10, ito po ay isang awit ng mga asap ni David para po doon sa naganap na Exodus. Ito po ay reflection po ng Exodus. Kung maalala niyo po sa Exodus, pinarusahan po ng Diyos ang paraon po ng Egypt at hinabol po ang mga Israelita doon po sa dagat na pula at doon po sa dagat na pula, doon po tinapos ang kapangyarihan po ng Egypt. Doon po sila winasak sa dagat na pula o doon sa sa dagat po na yoon sa Egypt. At yan po yung awit diyan sa naganap na pagbagsak ng Egypt doon sa dagat na pula o Red Sea na kung saan
inilarawan po si Leviathan o si Rahab bilang simbolo po ng Egypt o ng pero po ng Egypt o ng hari po ng Egypt na tinalo po ng Diyos doon po sa dagat na pula. At yung dagat, yun po ay simbolo na kung saan kumakatawan kay Rahab, at si Rahab na naninirahan po sa symbolic na sea at symbolic na si Rahab, ito po ay ginamit na simbolo para po sa Egyptian, sa mga sa paraon po ng Egypt. Yan po ay si Leviathan. Kaya mapapansin natin ito po si Rahab, ayon po dito sa kahulugan po ng salitang Rahab, ay ito po ay isang poetic name para po sa Egypt. Ibig sabihin si Rahab o si Leviathan ay tinutukoy nito sa poetic na pagkakagamit, ay ito po ay tumutukoy sa bansang Egypt, sa paraon po ng Ehipto. At yan yung sa context ng diyan sa Psalm, ayan po yung pinarusahan ng Diyos na mga Egyptian doon sa dagat na pula, kung saan tinalo po doon ang paraon at ang mga Egyptian na humabol po sa mga Israelita na pinalaya po ni Moses. Kaya po sa Bible, si Leviathan o si Rahab, unang simbolo na direktang ginamit sa kanya ay Egypt. Pag sinabing Egypt, ay si Leviathan ito or si Rahab po ang tinutukoy, yung paraon ng Egypt noong panahon ng Exodus ni Moses. Pagdating naman dito, sabi nga dito sa Isaiah 51 verse 9, nabanggit uli po si Rahab o ito po si Leviathan. Anong sabi po dyan ni Propeta Isaiah patungkol kay Rahab? 51 verse 9. Gumising ka, magbihis ka ng kalakasan, o bisig ng Panginoon. Gumising ka na gaya ng kaarawan noong una, ng mga lahi ng mga dating panahon. Hindi baga ikaw ang pumutol ng Rahab na sumaksak sa buhaya? Ayan po. Dito po makikita natin yung alusyon ni Propeta Isaiah tungkol sa ginawa ng Diyos nung former generation sa mga ninuno na Israelites, kung saan tinalo po dun sa dagat na pula ito po si Leviathan o si Rahab o ang mga Egyptian. Kaya sinasabi dito ni Propeta Isaiah, was it not you who cut Rahab to pieces, who first that monster do? Yan po ang sabi ni Isaiah. Kaya kailangang alalahanin po ng mga Israelita sa panahon ni Isaiah na ang Diyos po ang nagtalo na po kay Rahab o kay Leviathan doon sa dagat na pula. At ito po si Rahab, ang equivalent din po niya ay buwaya. Dito po sa sulat ni Isaiah 51. Kasi yun yung direct na translation ng Leviathan madalas na isinasalin sa nababasa nating Bible. Kaya si Rahab at si Leviathan ay ito po yung mga Egyptian sa simbolo ng awit at dito kay Isaiah. Tinawag po ang Egyptian, ang paraon ng Egypt bilang simbolo sila ni Rahab o ng sea monster na may 7 ulo po sa kultura nila sa panahon na yun. Kaya ito po yung tinalo ng Diyos na si Rahab o Leviathan. Ito po ang mga Egyptian o ang paraon ng Egypt. Kaya ito po si Rahab, isang nangangahulugan din po ang salitang Rahab sa Hebrew na blaster. O ito po ay simbolo po ito ng pride. Simbolo po ito ng haughtiness of its inhabitants po ng Egyptian. Ito po ay simbolo ng arrogant and prideful. Ganyan po ilarawan ang paraon ng Egypt. Siya po ay prideful o simbolo po siya ni Rahab. Ganyan po ilarawan din ang mga Egyptian na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan po doon sa Egypt. Sila po ay kagaya po ni Rahab, ng kahulugan po ay prideful o yung tinatawag na pride. Kaya pag sinabing Rahab equals Egypt equals pride yung meaning, at ganun din ito ay si Leviathan sa context ng awit at ni Isaiah po. Yan ang tinukoy na Leviathan diyan. Ang Egypt tinawag na Leviathan o Rahab, sapagkat si Rahab po ang sea monster sa kultura po noon na tinalo po ng Diyos sa panahon ng Exodus o sa panahon ng Israelita po ay lumaya sa bansang Egypt sa pagkaalipin nila. At ito po yung tinalo
pinagputol-putol ng Diyos at dinurog po ng Diyos doon sa dagat na pula, na pinapaalala ni Isaiah sa mga kapwa niya Israelita nung panahon po niya na tinalo na ng Diyos si Rahab o ang Libyatan doon sa dagat po o sa dagat na pula nung panahon. Laging nakakabit ang dagat kay Rahab sapagkat si Rahab ay isang sea monster sa kultura po ng mga tao doon sa Israel at sa palibot ng Israel. Yan po ay si Libyatan. Kaya dito po sa aklat ng Psalm 74, verse 12 to 14, basahin po natin ito kung ano ang nangyari kay Libyatan. Ayon po sa 74 ng Psalm, verse 12 to 14. Gayon may ang Diyos ay aking hari ng una, na nagliligtas sa gitna ng lupa. 13. Iyong hinawi ang dagat sa iyong kalakasan, iyong pinagbasag ang mga ulo ng mga buhaya sa mga tubig, iyong pinagputol-putol ang mga ulo ng Libyatan. Ibinigay mo siya na pagkain sa bayan na tumatahan sa ilang. Ayan po. Mapapansin po natin, inulit-ulit dito sa aklat ng awit, kanina si Rahab, yung pinagputol-putol sa dagat, na isang allusion doon sa naganap na Exodus. Nilinaw ulit dito sa Psalm 74, yung naganap na pagkahati ng Red Sea sa panahon ni Moses. Ito yung Exodus. At dito naman, hindi na Rahab ang ginamit na termino. Mismong yung direct na po na si Libyatan ang ginamit po ni David sa kanyang awit po sa Psalm 74, na ang Psalm 74 ay isa din pong apocalyptic dual prophetic song, itong Psalm 74, at binanggit po si Libyatan kung paano po pinagputol-putol ang kanyang mga ulo. Marami po siyang ulo. Ibig sabihin, ito yung seven-headed monster sa kultura ng mga tao sa Israel at sa labas ng Israel. Kasi nga, ito ay hindi man literal, na baka po isipin ng mga nakikinig ay may literal na ganyang monster. Yes, Tandaan magandang natin, mga... opo, yan ay isa lamang simbolo ng evil at ng kaguluhan, si Libyatan at si Rahab, na may 7 ulo na inilalarawan ng mga tao sa kultura doon sa ancient Near East. Pero wala talagang ganyang halimaw sa dagat, kasi baka hanapin natin may literal na ganyan. Wala po. Yan ay bunga lang ng kultura ng tao doon sa ancient Near East na ginamit ng Diyos para ipaunawa niya ano yung evil na katulad ng kasamaan na ginawa ng Paraon na tinalo doon sa Red Sea o doon sa dagat na pula, na inilarawan bilang si Rahab o Libyatan na pinagputol-putol ng Diyos yung mga Egyptian. Yung mga Egyptian na ginamit ni Satanas na kasamaan ang siyang tinalo ng Diyos doon sa dagat na pula, o inilalarawan bilang ang seven-headed monster na si Libyatan or si Rahab ayon sa mga pagkakagamit ng Diyos dito. Kaya ito yung chart kung titingnan natin sa context ng Psalm at Isaiah. Si Libyatan na pinagputol-putol ang kanyang mga ulo, ito po ay ang mga Egyptian na tinalo po doon sa dagat na pula o sa Red Sea doon sa panahon ng Exodus. At ang bayan po ng Diyos ay nakauwi. Pagkatapos nilang maglakbay sa ilang, nakaabalik sila sa lupang pangako o yung lupain ng Kanaan. At pagpunta nila doon sa Kanaan, ituturo ng Diyos doon sa Kanaan sino yung tinalo doon sa Egypt. At yun po ang mga Egyptian, at yung nasa likod pa noon ay si Satan, yung evil, at yung simbolo po ng kaguluhan doon, na kagaya ng mga taong masasama sa Egypt. At yan po ang tinuro nung sila ay nasa Kanaan na kung saan doon sa Kanaan, ang tawag sa evil sa kultura doon ay si Lotan o Libyatan sa wikang Hebro, kung paano nagpahayag ang Diyos. Yan po ay si Libyatan o si Rahab na tinalo po sa Red Sea. At yun po ang evil o ang kasamaan ng mga Egyptian, na siyang si Satan ang nasa likod po dito. Ganon din ang pagtawid nila doon sa Red Sea. Ito rin po ay simbolo na nagpo-foreshadow doon sa kamatayan at muling pagkabuhay po ni Kristo. Yung pagtawid nila sa Red Sea, kasi baka isipin natin, bakit pinadaan ng Diyos ang mga Israelita sa dagat?
Kung pwede namang diretsuhin na nila yung disyerto doon sa itaas ng Egypt, bakit sila pinaikot-ikot pa doon sa dadaan sila ng dagat kung pwede namang i-shortcut na lang? Kasi ang purpose po ng Diyos ay upang ituro sa Israel yung death at saka yung resurrection ng darating na Messiah, yung pagtawid nila sa dagat. Yun po ang simbolo niyaan na sa New Testament, ang ceremony na isinasagawa nating baptism, yung death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Ganon din po sa panahon ng Exodus. Yun po ang gustong ituro ng Diyos sa Israel na meron pong namatay sa gitna nila at yun po ang darating na Kristo. Natatalo po sa evil na si Leviathan o si Rahab po sa panahon ng Exodus. At sa atin naman, mismong doon sa cross kung paano tinalo si Satan o kung paano po tinalo ng Diyos na sinicure ng evil ay mabubura sa hinaharap. At yan ang ginawa ni Kristo na inaaninuhan ng Exodus na kung saan tinalo si Leviathan na doon ay literal na Egyptian, sa New Testament ay ang evil. Si Satan po ang Leviathan o ang Rahab na tinalo ni Kristo sa death, burial, and resurrection po ni Jesus Christ, na siyang isinasagawa natin sa pamamagitan ng ceremony ng baptism na pagtanggap natin sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na siyang tumalo po sa evil at kay Satan po doon sa cross na nangyari doon sa literal sa Egypt sa pag-exodus ng mga Israelites po. Ganyan po ang gustong ituro ng Diyos sa mga Israelita nung panahon po na iyan. Na si Leviathan o si Rahab ay ang simbolo ng darkness o evil na sa panahon nila ang mga Egyptian o ang paraon. Kaya malinaw dito sa aklat ng Ezekiel 29 verse 3. Ano po ang simbolo ng Egypt, ng paraon po o ng hari ng Egypt? Basahin po natin ang Ezekiel 29 verse 3. Paano po inilarawan ni Propeta Ezekiel ang paraon o hari po ng Egypt? Ano po ang simbolong ginamit ni Propeta Ezekiel? Ezekiel 29 verse 3. Iyong salitain at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y lalaban sa iyo, Faraong hari sa Ehipto, na malaking buaya, na nahihiga sa gitna ng kanyang mga ilog, na nagsasabi, ang ilog ko ay aking sarili, at aking ginagawa sa ganang aking sarili. Ayan po, mapapansin po natin na ang paraon o hari po ng Egypt o ng Ehipto po ay inilalarawan po siya bilang isang malaking buwaya. O sa Ingles po ay, sa translation ay Great Dragon. Kasi yung buwaya po dyan ay Leviathan, si Rahab po yan, o dragon po yan sa panahon. Yan yung seven-headed monster. Ganun po ilarawan ang paraon ng Egypt. At yan yung tinalo ng Diyos ng mga Egyptian sa panahon ng Exodus. Ganyan ilarawan ni Propeta Ezekiel ang paraon po ng Egypt. Gaya po siya ng dragon. Isang malaking dragon o isang malaking monster o buwaya sa direct translation ng Biblia natin. Kasi sa Egypt, ang simbolo ng buwaya ay si Leviathan sa mga taga-Kanaan. Si Lotan yun. Kaya sa Egypt, ang buwaya ay simbolo po ng evil at ng kaguluhan. Ganun po, ilarawan po ang paraon ng Egypt. Isang malaking dragon o isang malaking buwaya. Yan po ay si Leviathan o Rahab po na tinutukoy sa simbolo o sa gamit ang wika at kultura ng mga tao doon. Kaya nga sabi dyan sa Isaiah 27:1 sa prophecy, kung babasahin uli natin ang propesya ni Propeta Isaiah sa kahihinatnan po ng Leviathan. Basahin natin uli ang Isaiah 27 verse 1. Ito yung apocalyptic writing. Mahalaga ito kasi prophecy ito. Isaiah 27 verse 1. Sa araw na yaon ay parurusahan ng Panginoon ng kaniyang matigas at malaki at matibay na tabak ang Leviathan na maliksing ahas at ang Leviathan na lumilikaw na ahas at kaniyang papatayin ang buhaya na nasa dagat. Ayan po. Yan po ay prophecy. Triple po ang fulfillment po niya dahil si Isaiah po ay isang classical prophet.
Kung babalikan natin dun sa ni-lecture natin na kung ano ang klase ng mga prophecy, ang Isaiah po ay isang classical prophecy na kung saan ang fulfillment po ng mga prophecy diyan ay nagiging dual or trifold ang fulfillment po. At yung Isaiah 27 verse 1 at sa sumunod na mga verse pa niyaan, ayan po ay isang little apocalypse. Yan po ay umaabot sa panahon natin ngayon, end time, sapagkat ang Isaiah 27 ay isang apocalyptic book na patungkol po sa judgment, sa universal judgment na isasagawa ng Diyos. Kaya hanggang sa huling araw po natin, meron pa rin pong libyatan. At sa dulo po ng kasaysayan sa panahon natin, ang libyatan po na ito ay nakatakda daw po na ito po ay parurusahan at ng tabak po ng Panginoon o judgment na ipapataw po dito kay libyatan upang ito po ay tuluyan na pong mawala. Itong seven-headed monster po na ito na sa kultura ng mga Canaanites at sa Israel nung panahon na yan, na ginagamit na simbolo para po sa evil, sa darkness, sa kaguluhan at mismong kay Satan. Kaya kung titingnan natin dito, kung yung nasa Isaiah 37 verse 7 at Ezekiel 29 verse 3, inilarawan po si Libyatan o si Rahab gamit po ang darkness o kasamaan ng mga Egyptian, gaya po ng paraon ng Egypt na isang malaking dragon o malaking buwaya o seven-headed monster. Ganun po ilarawan si Libyatan. Sa Isaiah naman, ito ay isang prophecy na patungkol sa kahihinatnan po ni Libyatan na siyang nagpapasama sa lahat ng mga tao po. At ito po ang titingnan natin sa Apocalypse at sa prophecy po ng Isaiah 27 kung paano po ito matutupad. Ito pong Isaiah 27, ang first application po nito ay sa panahon din mismo ni Isaiah sa panahon ng Babylonian captivity o sa panahon ng exilic na po na panahon ng mga Hudyo nung sila ay nabihag sa Babylonia, na inilalarawan ang Babylonia po dito bilang si Libyatan o seven-headed monster o isang malaking dragon na hayop sa dagat. Ito po ang Babylonia, ang unang fulfillment. At sa huling araw naman, sa pinakadulo, sa universal fulfillment po, ang Libyatan o Rahab o malaking dragon po ay walang iba kundi si Satan mismo, ang originator ng evil, ang nagpasimulang nakatuklas ng kasalanan. Siya po, si Satan, ang pinaka original na Libyatan na gustong ipaunawa ng Diyos sa kultura po ng mga taga-Israel at sa palibot ng Israel po. At yan yung nakikilala nilang si Libyatan. Sa point of view ng Diyos, yan po ay si Satan. Kasi po sa Old Testament, sa panahon ni Moses, wala tayong makikitang salitang Satan. Sa panahon nila Moses, wala ang ginagamit na terminong Satan. Ginamit ang salitang Satan sa aklat lang ng Job, yung personal name. Pero sa Old Testament, sa Torah ni Moses, ang ginagamit na salita para po sa evil ay Ra. Katulad ng ahas na nagtukso kay Iba na tinawag po sa Hebron na Ra, tapos yung ahas tinawag pong Nakash. Ibig sabihin po ay serpent. At yung serpent po na nagtukso kay Eva sa wikang Hebro po ay Nakas, nang ibig sabihin po ay isang bronze serpent na siya pong Libyatan. Inilalarawan po sa culture ng Ancient Near East. Ang Nakas po ay isang flying serpent na dragon. Ganun po ilarawan yung nagtukso kay Eva po na evil, na walang iba kundi si Satan sa Biblia po natin sa context sa New Testament. Ito po yan sa Isaiah 27 verse 1 and onward ng context. Ito po yung prophecy ni Isaiah sa triple application po ng Libyata na parurusahan ng Diyos. Una, sa local fulfillment po, natupad na po ito sa panahon ng Babylonian captivity ng mga Israelites, ng mga Hudyo. Kung saan nung nabihag po ang mga Hudyo sa Babylonia, ang Babylonia po ay inilalarawan po ni Isaias bilang isang Libyatan o isang malaking dragon na may 7 ulo sa kultura nila, sa simbolo ng evil at ni Satan sa Biblia natin. Ibig sabihin, ang Babylon ang tinutukoy ni Isaiah sa first fulfillment ng Libyatan, at pinarusahan po ng Diyos ang Babylonia sa judgment na ipinataw po sa Babylonia na nagbihag po sa mga Hudyo, at sa pamamagitan po ni King Cyrus, pinabagsak po ang Babylon.
Yan po ang judgment na ipinataw sa Leviathan na Babylon, sa local fulfillment. Yung second fulfillment po niyaan sa end time, sa panahon po natin ngayon. Sa panahon po natin ngayon, ang Babylon po ay nagiging symbolic or spiritual. Kaya sa Apocalypse meron pong tinatawag na Babylon the Great, na siya pong inilalarawan namang babae na nakasakay po sa halimaw na may 7 ulo. Yung halimaw po na may 7 ulo na sinasakyan po ng babae sa Revelation 17 ay walang iba ang symbolic na si Leviathan, na ibig sabihin ay simbolo po ng darkness and evil, na yung B simbolo po sa prophecy ng political power. Ito po ay mga political wicked nation po ito na nalasing po nung church na babaeng nakasakay po sa kanya. Sa panahon po natin ngayon sa end time, ang Leviathan po natin ngayon na parurusahan ng Diyos sa 7 last plagues ay ang Babylon the Great, na simbolo po sa huling araw, na siyang Leviathan sa panahon po natin ngayon. At sa dulo, sa pinakadulo po ng eschatology o end times, parurusahan po ng Diyos, sabi diyan sa Isaiah 27, si Leviathan, pagpuputol-putulin po ang kanyang 7 ulo. At walang iba, ito po ay si Satan. Sa pinakadulo po, sa final judgment, itatapon po sa lake of fire, ito po si Leviathan, ito po si Satan, ang literal po mismong angel na ito, na kerubin na si Satan, na sinisimboluhan ni Leviathan sa Old Testament at sa New Testament bilang Great Red Dragon na may 7 ulo sa Revelation 12. At ito po ay walang iba kundi si Satan sa universal fulfillment ng Isaiah 27:1. Ito po ang parurusahan ng tabak ng Panginoon. Kaya po, ang Isaiah 27 verse 1 hanggang ngayon ay ongoing po ang fulfillment. At hinihintay natin ang execution sa Babylon ngayon, na parurusahan ng 7 salot po. O ibig sabihin, si Leviathan po ay pagpuputol-putulin ang kanyang ulo sa Babylonia. Pero sa pinakadulo, ang mismong originator ng evil na si Satan po, ang pagpuputol-putulin, symbolic o parurusahan po doon sa lake of fire, yan po ay si Leviathan o walang iba kundi si Satan. At yan po ang ginagamit ni Satan na simbolo o ginagamit ng Diyos para ipaunawa sa atin ang medium ni Satan sa buong kasaysayan. Kaya sa Revelation 12, makakakita tayo ng pulang dragon na may 7 ulo. Sa panahon ni John, yan po ang Leviathan o ang Rahab sa Old Testament. At ganoon din sa Revelation 17, may 7 ulo po yung halimaw na sinasakyan ng babae. Yan din po ay si Leviathan o ang sinasakyan po ng spiritual Babylon o church na corrupted at political wicked nation po, na may 7 ulo po na yaan, na tiyatawag na Leviathan sa Old Testament o sa culture po sa panahon ni John the Revelator. Yan po ang tinatawag nating si Leviathan na makikita natin dito sa Revelation 17, na inilalarawan po ni John bilang isang dragon na meron 7 ulo, na isa pong river dragon. Ganyan po ang symbolic representation po sa medium ni Satan na nandito sa huling araw po natin, na inilarawan ni Isaiah bilang si Leviathan na parurusahan po ng 7 salot ayon dyan sa aklat ng Apokalipsis, sa execution po ng judgment na ipapataw po ng Diyos dito po sa spiritual Babylon. Yan po, kung titingnan natin yung summary from Old Testament to New Testament, kung sino po ito po si Leviathan na tinatawag po natin. Makikita po natin yung mga medium ni Satan at kung paano ng Diyos ipinaunawa sa mga tao. Ito po si Satan o ang evil na ito po na nagpasimula po sa kasaysayan natin. Mula po sa Genesis hanggang umabot po sa Revelation, yan pong evil na nandyan ay inilalarawan po bilang Leviathan o 7-headed monster po na naninirahan po sa dagat at sa ilang wilderness. At yan po sa Genesis, kung matatandaan natin sa Genesis, sa creation pa lang po, makikita na natin yung portrayal po kung paano tatalunin ng Diyos ang darkness. Kaya nga sa creation pa lang, makikita po natin ang inuna ng Diyos, makikita natin yung default bago ang creation. Ang lupa po ay walang anyo at walang laman, nababalot po ng kadiliman, darkness. At yung salita pong kalaliman po sa wika pong Hebrew ay tehom,
na ang katumbas po sa Babylonian word ay si Tiamat o si Lotan sa Kanaan o Libyatan sa wikang Hebrew. At yun yung gustong ipakita ng Diyos sa creation. Tinalo niya ang darkness nang sabihin ng Diyos sa first day of creation na magkaroon ng liwanag. Ganun niya po ipakita yung event sa creation po, kung paano niya i-portray po sa panahon ni Moses yung pagtalo ng Diyos sa darkness gamit po ang light na o liwanag po. At kalaunan itong seven-headed monster na ito ay ito po yung Nakash o yung serpent na nagtukso kay Eva dun po sa Genesis 3 sa wika pong Hebrew na Nakas na isa pong flying serpent na sa ancient Near Earth ay katumbas din po ni Leviathan. At sa panahon naman ng Exodus, inilarawan po si Leviathan bilang Egypt, ang medium ni Satan sa panahon na binihag, ginawang alipin ang mga Israelita. At ang Egypt po ang symbolic na Leviathan na pinarusahan po sa dagat na pula. At ikalawa, sa sunod sa Babylonia naman po, ang Babylonia na nagbihag sa mga Hudyo, ang inilarawan po ng Diyos na si Leviathan, na siyang medium ni Satan na empire noon, ang Babylon po, na siyang parurusahang Leviathan sa panahon ni Cyrus. At after noon, nagpasalin-salin yung empire ni Satan ng mga medium at yung panahon ng Roman Empire, yun po yung pulang dragon na may 7 ulo sa Revelation 12. Ang Leviathan na 7 ulo na dragon sa Revelation 12 na pinarusahan din na pinabagsak ng Diyos ang Roman Empire. Kalaunan sa Revelation 13 yung halimaw na may 7 ulo na umahon po sa dagat. Yan din po ay si Leviathan sa simbolo ng culture doon sa panahon ng mga Israel. At yan pong 7-headed beast na lumitaw sa lupa ay sinakyan po ng babae sa Revelation 12. Yan din po ay si Leviathan ang magpapatupad ng Mark of the Beast sa Revelation 13. Yan po ang symbolic na Leviathan. Si Satan po ang nasa likod na ang medium po ay yung pinagagalaw niyang sistemang political and religious power dito po sa lupa. Kalaunan, ito pong 7-headed monster na si Satan, ang dragon, ay ihahagis po sa kalaliman po sa loob ng 1,000 taon. Ito po ay si Leviathan na parurusahan hanggang pagputol-putulin po siya sa dagat-dagatang apoy. At pagkatapos niyaan, yun na po ang bagong langit, bagong lupa. At yan po ang daloy ni Leviathan na nabuhay sa kasaysayan po natin na isang symbolic representation po ni Satan o ng evil mula Genesis hanggang Revelation, mula sa kadiliman hanggang babalik si Satan sa kadiliman po sa 1,000 years at parurusahan pagpuputol-putulin ang Leviathan po na ito after po ng humigit kumulang sa 7,000 years chronology ng Bible po. At yan po ang kahihinatnan, sabi ni Isaiah sa Isaiah 27 verse 1, sa mangyayari po kay Leviathan o walang iba kundi si Satan po, na iba-iba ang medium na ginamit sa kasaysayan po natin. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, yan po ang Leviathan na parurusahan po ng Diyos. After po na maputol-putol po si Leviathan, ano po ang nangyari sa bagong langit, bagong lupa? Sabi sa Revelation 21 verse 1. Ano po ang nakita po ni John? Sa Revelation 21 verse 1. Basahin po natin yung nangyari po sa Revelation 21 verse 1 after po ng executive judgment kay Satan dun sa lake of fire. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Ayan po. Kung titingnan po natin, bakit po kaya nawala na yung dagat sa new heaven and new earth, sa recreation po ng daigdig po natin? Bakit kaya po nawala na po ang dagat? Kasi nga po, babalik, i-restore uli yung one and only na sea or river ng Eden po sa Genesis. After nun, wala na pong lugar para po umiral po ang Leviathan na naninirahan sa karagatan o sa dagat. Kasi po sa new heaven and new earth, wala na pong dagat, literal, at wala na rin din pong dagat na simboliko. Sapagkat sa Biblia po, ang simbolo po ng dagat, dual and entendre po ang kahulugan ng dagat sa Bible. Ang unang meaning po ng dagat sa Biblia ay
kaguluhan o evil. Kung babasahin po natin itong Isaiah 57 verse 20. Basahin po natin ang Isaiah 57 verse 20 kung ano ang kahulugan ng magulong dagat o ng dagat. Isaiah 57 verse 20. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalim bukay ng burak at dumi. Ayan po, ang simbolo po ng kasamaan o ng masama o wicked at evilness po ay gaya po ng magulong karagatan. Kung nakakita po kayo ng magulong karagatang maalon, ganun po ilarawan ang kaguluhan po o kasamaan po o evil. Kasi po sa Hebrew, ang salita pong evil ay ra, nang ibig sabihin po ng ra sa wikang Hebrew ay kaguluhan. Ganun po ang evil. Sa English po kasi natin, sa dictionary, pag sinabing evil ay abstract na po ang meaning niya. Pero sa Hebrew po, concrete po ang salita pong evil na sa wikang Hebrew po, yung salita pong evil ay ra, nang ibig sabihin po ay kaguluhan, magulo. Ganun po ilarawan ng evil na nagdudulot po ng hindi kapayapaan o ng magulo, na ang simbolo po ng evil at ng kasamaan po ay magulong karagatan o dagat sa simpleng direct meaning ng salita pong evil sa symbolic application po. Gaya po siya ng dagat na madumi, na magulong karagatan po. Ganon po ang evil. Kaya sa new heaven and new earth po, symbolic doon sa Revelation 21 verse 1, wala na daw pong ayon sa Revelation 21 verse 1. Pag sinabing wala ng dagat in symbolic term, ibig sabihin wala na pong evil, wala na pong kasamaan, at wala nang lilitaw na kasamaan, kasi ipinakita kay dyan, wala na pong dagat at wala na pong nilikha pong malaking dagat, kasi lumitaw lang naman po ang naglalaki ang dagat after ng flood. Pero before ang flood, ang nandun lang po sa Genesis ay ang tinatawag na mga nahar sa wikang Hebrew o yung River of Eden. Pero po after ng flood, dahil sa naganap na global flood, nagdumami yung tubig, nagkaroon ng karagatan at nagkaroon ng 7 continent. Kaya yung magulong karagatan na ito after ng flood, simbolo na po yun ng evil mula sa panahon na inireveal ang Biblia. Ginamit ang dagat na simbolo po ng evil. At pagdating sa new heaven and new earth, wala na pong evil, symbolic, wala na rin pong literal na evil after ng recreation, at wala na rin pong literal na dagat, sapagkat ibabalik ang original na 4 rivers of Eden, yung ilog ng buhay na umaagos po mula sa New Jerusalem na nakita ni John sa Revelation 22, na isang ilog na tinawag na River of Life o life na pinagbubukalan po ng buhay, ang ilog na nagmumula sa throne of God, na siyang dating 4 rivers of Eden sa Genesis bago po ang baha. Kaya sa new heaven and new earth, symbolic, wala nang evil at literal na evil, wala nang kaguluhan at wala nang masama. Ganon din, wala nang literal na dagat, pagkat babalik ang original na nahar o yung river of life, na hindi po magulong karagatan, kundi isang ilog na gaya po ng kristal na mababaw lamang po, at isang mapayapa at hindi po magulong maalon na tubig o karagatan. Kaya yun ang sabi po diyan sa Bible. At yan po ang ibig sabihin ng Libyatan. Kaya kung isasama rin natin ang pinag-aralan natin ngayon, si Libyatan sa Old Testament ay isang salita na hiniram ng Diyos sa kultura ng mga taga-ancient Near East para po ipaunawa ng Diyos sa panahon doon at mga tao doon kung ano po si Satan at ano po ang evil, gamit ang figura po ng kwento doon sa Old Testament at diyan sa kultura ng ancient Near East na tinatawag nilang halimaw na may 7 ulo, na tinatawag nilang Libyatan sa Hebrew o Lotan sa Canaanites, at iba-iba pa pong tawag depende sa kultura, o buwaya doon sa Egypt, or dragon sa New Testament. At yan po ay si Satan sa universal application ng Libyatan. Walang iba, si Libyatan ay si Satan po o ang Diablo, ang matandang ahas na tinatawag ang dragon na nahulog sa dagat. At yan ang Libyatan na may 7 ulo in symbolic term na pagpuputol-putulin o parurusahan sa final executive judgment doon po sa Lake of Fire, at after noon, wala na pong puwang
sa new heaven and new earth si Satan. Kaya wala na pong dagat, wala nang titirhan ang monster na ito na dagat sapagkat sa new heaven and new earth wala na pong symbolic sea at kahit literal sea sapagkat burado na po ang evil at kamatayan at kasalanan po. Yun lang po at sana po nakuha natin ang punto na sa panahon natin ngayon ongoing ang war ni Leviathan sa Diyos at sa atin po. Kaya ngayon ang Leviathan natin ngayon ay ang symbolic na Babylon system. Yan po ang Leviathan sa kasalukuyan. Yun lang po at maraming salamat. Sana naunawaan natin si Leviathan sa Biblia. Mula Old Testament hanggang New Testament. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa pagpapaliwanag sa mga katotohanan regarding sa tinatawag na Leviathan. So, ngayon ay malinaw na sa atin kung anong ibig sabihin ng Leviathan. Kaya itong si Leviathan, ito yung Diablo, Brother Bernard, na may hangganan din sa darating na panahon. So, ati pong batiin muna ang ati pong mga ginigiliw na sumusubaybay. Diyan po kay Sister Vicky Pelegrina Aguinaldo. Ito po yung kanyang message, Brother Bernard. Ipakita natin. Yan, magandang gabi mga masisipag nating mga kapatid. Sumainyo nawa ang gabay ng banal na Espiritu at patnubay ng ating Panginoong Diyos sa inyong patuloy na pagbabahagi ng mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. So, sumaating nawa lahat ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu at patuloy nawa tayong pagkalooban ng biyaya at proteksyon. So, yun po ang karagdagan or message ni Sister Vicky regards kay Bibi Andre at sa lahat ng mga kapatid natin dyan. Kay Fantastic Chai, good evening sa lahat. Magandang gabi din po. Sister, kumusta dyan sa may Jeddah, I think Jeddah, Saudi Arabia? Andun to ngayon si Nasa ibang bansa. Opo, nasa ibang bansa si Magandang araw. Opo, Sister Magandang gabi. Ate Bibit Lianto Hinete EKA, no? So, dito naman sa ate pang ibang mga kapatid. Okay, tapos na. Kay ating elder dito sa Taytay Church, Elder Jico Buko. So, maligayang Magandang panonood gabi po. po dyan. Po, yan ang message niya. Magandang gabi po sa lahat. Good evening din po sa lahat. Papakita natin para ma-recognize at makita yung pangalan nila, Brother Bernard. Diyan kay Brother Jose Pelegrina, Brother Rizal, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi din po sa lahat at maligayang panonood. Kumusta ang ating pong mga kapatid dyan sa Kisaw, Pililya Rizal. At kay, ito, ayan, kay Seventh-day Adventist Church Local Conference, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Good evening, magandang gabi po. Sino kayong author nito Magandang gabi po dyan sa church po na yan. Apo. So, magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa ating pong programa at ganoon din sa iyong kapatid, Brother Noe Marinda at kay Rizal is Pelegrina. So, anak ni Brother Rizal sa Kisaw. At kay Brother Ruel Paghunasan is watching. Thank you for watching, bro. Kumusta na po kayo, Brother Ruel? Sampung kayo ngayon. Kumusta at ingat sa mga ating pong mga ginagawa.
Samantay naroon, gabi man o umaga sa ating kinaroroonan. Nawa ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At kung meron kayong mga karagdagan, mga katanungan regarding sa ating pong topic sa gabing ito, pwede po kayong magtanong, mga kaibigan. Kung meron po kayong paglilinaw about sa ating pong sa ating tinalakay sa gabing ito, so pwede po kayong magtanong. Kung inyo pong nakikita ang mga cellphone number natin sa screen, ayan po yung mga numero po natin at pwede po tawagan. kayong tumawag. Opo. Kung meron po kayong mga katanungan or clarification about sa ating topic sa gabing ito. At pwede din pong i-type sa ating comment section para ating pong mabasa ang inyong pong karagdagan or katanungan. So, kumusta na po, Brother Ruel? Paghunasan. At sa lahat ng sumusubaybay sa gabing ito, Luzon, Visayas at Mindanao, kahit pa man ang nasa iba yung dagat, so wala tayong ibang hiling sa ating Panginoon, kundi bigyan tayo lagi ng magandang kalusugan na makagawa tayo sa ating pong gawain sa araw-araw at higit sa lahat makaserve tayo sa Panginoon. So, siguro wala nang tanong. Tayo po muna siguro, Brother Bernard, ay manalangin para po sa ating pong pagtatapos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyo pong mga salita na aming pong napag-aaralan sa gabing ito. Nawa po maitanim sa aming pong puso't isipan at ganoon din sa mga nakikinig na siyang magiging gabay at magtuturo sa amin sa tunay na daan tungo sa katotohanan upang aming pong makamtan amang banal ang langit na bayan. At sa gabing ito, ingatan po ang bawat isa sa amin sa amang dako ng mundo. Naway ang biyaya at proteksyon ay patuloy niyo pong igawad sa bawat isa sa amin at iligtas sa lahat ng uri ng kapamakan at bigyan kami lagi amang banal ng magandang kalusugan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling, pinasalamatan sa pangalan ni Jesucristo ng personal at tagapagligtas. Amen. Okay, mabuti naman bro. God bless po. So, maraming salamat at awa ng Diyos, no? At God bless din po, Brother Roel. At diyan kay Mama Elgin is watching from Matalom, Leyte. So, maligayang panonood po. At kung wala na po kayong, wala kayong mga karagdagan, wala kayong komento, question, tayo po ay magpapaalam na, Brother Bernard. Pero tayo po ay magbabalik bukas ng gabi, if God's will. Kay Sister Judith Suerte Albutra is watching. Thank you for watching. Kay Brother Alexis Guno Munda is watching. Thank you for watching. Regards po dyan sa may Matalom, Leyte. Especially na kila Nanay Babing at Tatay Minis. Sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan po sa Matalom, Leyte. So, Brother Bernard, huling pananalita. Maraming salamat po sa mga nakinig at nanood po at sa mga makakapakinig ang manonood pa po nitong presentation po natin. Nawa po ang pagpapala po ng langit ang sumainyo po lahat. At yun lang po at magandang gabi po sa atin po lahat. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. So, sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay
na nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. Bye-bye and God bless us all.